Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa umaga pong ito ay atin naman pong tatalakayin. Ano po ba ang magandang gamitin na pangporma para sa ating ginagawang mga proyekto? Alin po ba ang mas sulit at mas matibay? Ito po ay labanan ng ordinary plywood versus ang phenolic board. So bago po tayo magsimula, introan muna natin. Ito na po ngayon yung ginagawa nating project. Yan po. Nagsisimula po tayo ngayon na magkabit ng forma para sa ating slab, para sa ating second floor. Yan. Inubo na po ang second floor. Yan po. Makikita po ninyo itong area na to ay may mga forma na. May mga siding na rin po yung ating mga biga. Yan. Hanggang doon po yan. Hanggang doon lalatagan po yan ng forma. Ayan po. Ito po yung area na kinakabitan pa lang po nung kahoy. So yun po, may mga andamyo na rin po siyang inilagay. So itong area na to, kung inyo pong makikita, yan, nilalatagan pa lang po namin siya ng kahoy bago po yan latagan ng forma. Tapos po, bago po pagka nalatagan na po siya ng forma, magkakaroon po siya ng salo na mga tubo sa baba. No, gagamitan po natin siya ng mga base jack, no. Yun po ang gagamitin natin para may tukod siya sa baba. So wag po kayong magtataka, baka po ninyo sasabihin, ba't po namin pinopormahan, wala pa naman forma sa baba. Nilalatagan lang po namin siya ng kahoy. Ayan po. Kung inyo pong mapapansin, yan oh. Itong area na to, kahoy pa lang po siya. Yan. Kahoy pa lang. Pero po yung ilalim po niyan, once na tinakpan na po namin to ng phenolic board, no, lalagyan po ng mga bakal dyan, ng mga tubo yan sa baba na salo para matibay po, para once na nagbuhos po tayo ng ating slab ay matibay. Kasi itong area na to, malaki ang bubuhusan natin, hanggang doon po yan, no? Hanggang doon sa isasagad yan doon, hanggang sa may pinakadulo ng poste, lalatagan po yan ng bakal, tas islaban. So ang pagbubuhos po ng slab, kahit anong laki po ng area, hindi po advisable na pinuputol po yung yung pagbubuhos. Kung sa ibang mga gumagawa, pag nagbubuhos po sila ng slab, pinuputol nila. Sa amin po, hindi po kami nagpuputol, bubuhusan po ng buo. So uunahin po lang po namin muna yung mga forma. Yun po sa dulo, may mga kinakabit na rin po doon ng mga andamyo. Yan po, kinakabitan na rin po ng andamyo ng mga kasama natin. Pati po yan, may mga andamyo na po yan. Ito po, lalagyan pa lang po ng andamyo yan. So inuna lang po namin yung mga nalagyan na po ng kahoy. Yun lang po muna yung kinabitan namin ng phenolic board na forma ng ating slab. Ayan po. Kung inyo pong mapapansin, muli ulitin ko, huwag nyo pong sasabihin na yan lang po ang magiging tukod niyan. Ito lang po ang magiging tukod. Kasi once po na itong area na to, natakpan na po natin ng phenolic board, lalagyan po yan ng mga salo sa ilalim ng mga tubo. No, i-jack po yan para nakapix po yung yung level nung ating slab. So ito na po ngayon, pag-uusapan po natin ngayon kung alin po ba ang masulit gamitin sa ating mga ginagawang proyekto. Sulit bang gumamit ng phenolic board o masulit po ba gamitin ang ordinary plywood? So atin na pong pag-usapan. Ano po ngayon mga kapatid yung ating ginagawang forma para sa ating slab. Po. Kung inyo pong makikita, yan, nagpo-forma po tayo para sa ating slab. Yan. Ang ginamit po natin dito ay phenolic board. Yan po, kung inyo pong makikita, ito po yung phenolic board. Ito po yung kulay itim na kamukha din po siya ng plywood, kaya lang po makinis siya, no? Glaze po ang ang phenolic board. Kumbaga sa madulas. So maraming nagtatanong, alin daw po ba ang mas sulit at mas matibay na gamitin. No, kung pag-uusapan po natin ang pagiging sulit po, dapat pong malaman po muna natin magkano po ba ang presyo ng ating phenolic board compare sa ating plywood. So ito po, as an example, ito po ay 1/2 na phenolic board. Ang presyo po ng 1/2 na phenolic board
is 900 pesos po, no? Naglalaro po diyan ang presyo niya 900 pesos. Compare natin doon sa ordinary plywood na nasa 500 lang. So ang laki po ng diferensya, halos kalahati po ang diferensya ng kanilang presyo. So sa pagtatanong bakit po pinolik board ang ating ginagamit, no? Atin po yang tatalakayin sa hapong ito at dalangin po ng inyong kapatid na si Judrios na ang bidyong ito ay makapagdulot muli ng kaalaman at makapagbigay sa inyo ng idea kung alin po ba ang mas tipid at mas sulit gamitin na pangporma po sa ating ginagawang proyekto. So, iisa-isahin po natin siya. Kung ako po ang inyong tatanungin base po sa aming experience, alin po ba ang mas sulit gamitin? Sulit po bang gamitin ang ordinary plywood o sulit bang gamitin ang pinolik board? Ang masasagot ko po dyan ay depende po yon. Depende po kung gaano kalaki ang inyong ginagawang proyekto o depende po kung gaano kalaki ang ginagawa nyong istruktura. Kagaya po nito sa aming ginagawa, malaki po ang istrukturang ito. Kaya po ang ginagamit po namin dito ay pinolik board. So bakit po pinolik board? Kasi po ang pinolik board ay matibay po siya. Kahit ilang beses po siyang mabasa, ilang beses po siyang ikabit, ilang beses po siyang baklasin, ay hindi po agad-agad nasisira. Hindi po nagtutuklap ang mga plywood o yung mga parte nung pinolik board. Hindi po basta-basta nagtutuklap, hindi siya basta-basta nasisira, hindi po siya basta-basta na bumibigay sa mga maramihang beses ng paggamit. So yun po ang dahilan kung bakit pinolik board po ang ginagamit natin, no? Kung makikita po ninyo, although ang presyo niya po ay napakalaki, ang pinolik board po masasabi ko po na sulit, depende po sa project na inyo pong gagawin. So kung ang project nyo po ay malaki, advisable po na gumamit po tayo ng pinolik board. Papakita ko po ang isa sa halimbawa kung gaano po katibay at kung ilang beses ba naming nagagamit ang pinolik board na forma na aming ginagamit. Ito po, kung inyo pong mapapansin, itong board po na ito, lumang pinolik board na po yan. Ibig po sabihin, makailang beses na po siya naming ginamit. Pero kung mapapansin nyo, no, nagfi-fade lang po ang kulay niya, pero hindi po siya nagbasta-basta nagbibiyak, no? Although umaangat po siya ng ganyan, pero hindi yan natutuklap, no? Kumakapit po yan. Hindi siya basta-basta nadudurog. Ayan po. Yan, kung inyo pong makikita, no, makailang beses na po namin yung binaklas, pero ganyan lang po ang nangyayari diyan. Umaangat lang po yung ply, pero hindi siya nawawasak. Hindi po siya basta-basta agad lumulutong, no? Ito po yung luma. Ito po bago, no? Sa market naman po ay marami naman po tayong available na pinolik board. Yan po, pwede po kayong pumili doon ng brand. Wala po tayong sinasuggest kung anong brand ang inyong mapipili, no? Kung ano po yung available na brand ng pinolik board ay yung po ay pwede nyo pong bilhin. Ayan po. Ang isa pa po sa advantage ng paggamit po ng pinolik board, ito po. Yan. Kung inyo pong mapapansin, makinis siya. So, ibig sabihin po, yung finish ng slab niyan sa ilalim, once na tinanggal na po natin yung forma, no, once na tinanggal na po natin yung forma, yung ilalim po ng slab, no, makinis na po siya. So, hindi po kagaya ng iba na parang nagbubukol-bukol o nagbubutas-butas dahil po yung semento ay kumakapit doon sa plywood. Dito po, hindi po kumakapit yung semento, no. Parang may oil po siya na yung semento, pag tinanggal yung forma na to, hindi po didikit siya rito. Kaya yung pinakailalim ng forma natin makinis. Ayan po. Marami pa pong mga pagkakataon. Pero kung inyo pong mapapansin, kagaya nga po nung sinabi ko, advisable lang po na gumamit ng pinolik board kung malaki po at maraming beses nyo pong gagamitin ang pinolik board. Ayan po. Halimbawa po, kung ang gagawin nyo lang po ay maliliit na mga poste o maliliit lang po na mga popormahan, kagaya po nung mga ganun, o kung makikita nyo po yun, yung mga bakod ng pader. Halimbawa po, yan 3 piraso lang po na yan na bakod ng pader ang inyo pong popormahan, yung poste nyan. Kung 3 piraso lang po ang inyong paggagamitan, hindi ko po ina-advise na bumili po ng pinolik board. No, mas advisable pa rin po sa akin na gumamit po ng plywood. Dahil po mas mura ang plywood.
Kasi hindi nyo kailangan bumili ng mahal na pinolik board kasi po ilang beses nyo lang po siyang gagamitin. So ang mangyayari po niyan, masasayang lang po. So hindi nyo po namamalayan na napapagastos kayo ng malaki dahil po sa pagbili po ng pinolik board. So yun nga po ang ina-advise po natin sa pagbibili po ng pinolik board, no? May iba po kasi dyan na mga kasama po natin, umu-order po ng pinolik board. Tapos pag order po ng pinolik board, maliit lang naman po pala ang gagawin. Pagkatapos gamitin ng forma, pag baklas, wala nang paggagamitan. So nasasayang lang. Unlike po pagka plywood lang, kung hindi na po gagamitin, pwede po siyang itabi. Pero makakasave po kayo ng pambili, no? At sa panahon na to, napakamahal ng materyales. Sa panahon na to, na mahirap ang buhay, dapat matuto rin po tayo magtipid. So dapat alam natin kung para saan natin gagamitin, no? Ang inaano po natin, ang masasabi po natin, suggestion po natin, kung sulit po ba ang pagbili ng pinolik board, ang paggamit ng pinolik board, depende po 'yun sa project. Ayun nga po, ang paggamit po ng pinolik board ay magiging sulit po, depende po sa laki ng project na inyo pong gagawin. Kung maliit lang naman po ang inyong popormahan, halimbawa po mga 2 poste lang ang inyong pinopormahan, hindi po advisable na bumili ng pinolik board kasi unang-una po mahal ang pinolik board. Tapos pagkatapos po na gamitin ang pinolik board bilang pangporma, wala na pong ibang paggagamitan. So ang mangyayari nun, may stock lang. So pwede po yung gamitan ng plywood. Ordinary plywood lang po, pwede po yun. Pag maliliit lang po. Pero kagaya po neto, kung inyo pong makikita, ayan po, malaki po yung area. Yan, malaki po yung area hanggang magmula sa baba hanggang 3rd floor ay kailangan po namin ng forma. So gumagamit po kami ng pinolik board. Kasi po ang pinolik board magagamit namin ng mas maraming beses. Kahit ilang beses kaming magbaklas, ilang beses po kaming magtanggal, ilang beses po kaming magkabit. Hindi po siya basta-basta nasisira. Kahit po sabihin natin na mahal ang pinolik board compare sa plywood, but still na yung durability po ng pinolik board ay maaasahan po natin. So, ganun nga po. Muli, pinapaalala ko, ang paggamit po ng pinolik board ay magiging sulit lamang po. Depende sa laki, depende po sa tagal ng inyong paggagamitan ng pinolik board. Pero kung hindi po gaanong kalakihan ang inyong gagawin, baka po tayo ay magsasayang lang ng pera pambili ng pinolik board. Kaya sa muli po, maraming salamat. Dalangin ko po na ang bidyong ito ay nakapagdulot sa inyo ng kaalaman at nakapagdulot sa inyo ng inspirasyon. Dalangin ko rin po na nakapagbigay sa inyo ito ng idea kung ano po ba ang nararapat at ang masulit na gamitin na pamporma ng ating mga ginagawang proyekto. Sa muli po, maraming salamat. Jude Rios po. God bless.